Sinasabing mabisang pangalis ng stress ng pag-aalaga ng aso. Kaya naman sinusuklian ko ito. Para mawala ang stress nila pagdating ko sa trabaho, iginagala ko sila sa hapon. Habang paparating pa lamang ako dito, narinig ko na ang malalakas na tahulan ng aking mga aso. Kaya naman, pagkabihis ko, lumabas na agad ako para puntahan sila at nang masimulan na namin ang aming paglalakad papunta sa mga araruhan. Ang paglalakad kasi sa hapon ay tulong na rin sa akin upang ako ay magpapawis kasi medyo tumataas ang aking sugar, tumataas din ang aking cholesterol. Kaya naman, win-win para sa akin at syempre sa mga alaga kong aso na lagi na lamang sumasama sa akin sa aking pagpapawis, mapaumaga man ito pag walang pasok at pag meron namang pasok ay sa hapon. Habang binubuksan ko ang kulungan ng tatlong malilit na aso, nakaabang na itong tatlong malalaking aso kasi ugali na nila na kinakain nila yung tira ng mga malilit na aso. Hindi ko naman ito pinagdadamot sa kanila kasi syempre, sino pa ba naman ang kakain ito kundi sila rin. Pero sa totoo lang, hindi namin binibigyan ng maraming pagkain itong tatlong malalaking aso kasi pakiramdam namin nauubis na sila. Minsan kasi hindi na sila gaano nagagagalaw at parang mabilis ang paghinga. Syempre, natatakot din ako. Sobrang excited itong mga kulitis kung nakakapagsalita lang ang mga ito. Baka pinagalitan na ako ng mga ito. Sasabihin sa akin, bilis-bilisan mo naman, tatakbo na kami. Ay excited din naman ako kasi gusto ko mapawisan nga ako. Ayan, kita nyo ba? Sobrang bibilis. Mas mabibilis pa sa akin kung tumakbo. Pero hinahayaan ko naman magpahabol-habol ako kasi tulong din to sa akin para sa pagpapapawis ko. Paglabas namin sa araruhan malapit sa bahay namin ay sakto, meron pang araw kaya naman nagsimula na kaming maglakad-lakad. Itong asong puti kong ito, ang pangalan ay Wanda. Marami na siya napagdaan ng sakit at awa ng Diyos, nakaligtas siya. Kaya hanggang ngayon, masiglang-masigla pa rin ang aking si Wanda. Ito naman ay si Bushido o si Ace, anak siya ni Wanda. At ito namang isa pang brown ay si Pochi, kapatid naman siya ni Wanda. Si Wanda at si Pochi, bigay pareho ng aking cottage cat. Nakita niyo ba yung sumingit na kulay itim na yon? Oops, ayan, itiniba pa nga ni Bushido ang camera. Medyo nainis ako sa kanya kasi nga, hindi naman matibay ang pinagpapatungan ko ng camera kasi simula pa lang natin sa ating ginagawang vlogging. Parang gustong gusto agad ni Bushido mapalitan yung mga gamit, kainis. Hindi ko pa na ipapakilala sa inyo ang dalawa ko pang maliit na aso kasi nagpunta sila sa malayo. Pero bago yan, pakita ko muna sa inyo gaano kalambing itong si Paeng. Naisipan ko pumunta muna sa bahay ng ate ko kasi malapit na naman ito sa araruhan na pinaglalakaran namin. At habang papalapit nga ako sa bahay ng ate ko, ayan, sumalubong pa itong maliit na aso. Ito si Casio, bagong aso niya. Maraming aso din ang kapatid ko kasi mahilig siya manlimot ng aso. Pagkasat ko nga sa hagdanan, naisip ko na mamungkal muna kasi pakiramdam ko nagugutom na ako. Lagi kasi akong diet, konti lang kinakain ko kasi nga gusto ko mapababa yung blood pressure ko at yung kung ano-ano sa katawan ko. Kaya lang pagbuklat ko nito, nakita ko natakip ulit ng laman. Tapos nang tinanggal ko yung isang takip, nakita ko na may pinais. May pinais din naman sa bahay kasi nga murang galunggong. Yung isa namang kaldero, tinignan ko at lagundi ang laman. At yung huli naman na nakapatong sa burner, ay nako, wala palang laman. Dahil nga sa wala naman akong nabungkal din sa bahay ng ate ko, niyakag ko na si Paeng at sabi ko uuwi na kami. Meron ako narinig na magtitinapay, kaya lamang malayo. Kung di ko pa zoom ay hindi lalaki. Dahil nga sa tabi ng bundok ang bahay namin, bihira lang na may dumaan dito magtitinapay. Kahit medyo disappointed si Don Pedro, hindi nakabili ng tinapay at hindi nakapamungkal sa kapatid ko. Masaya pa rin ako dahil pauwi na. Ang aking dalawang aso na nagpunta sa malayo. Hindi na nga na-videohan si Queen ay si Barbie lang ang nakaraan. At habang papauwi nga naisip ko na meron nga pala akong nilagang saging na iniwan doon sa kalan. Kaya sabi ko ay tamang-tama kahit hindi ako nakabili ng tinapay at hindi rin ako nakapamungkal sa kapatid ko. Makakapangain naman ako nilagang saging. Ang mga aso ko grabe, uhaw na uhaw. Ako naman grabe din, gutom na gutom. Kaya naman pagpasok sa kusina agad kong chinek kung okay na ba ang aking nilagang saging na iniwan ko. Ay nako, salamat, luto na. Makapagmerienda na rin pero hindi pwede magkape kaya tubig-tubig lang ang iinumin ko pagkakain ko ng saging na nilagang ito. Matamis na kasi ito Kaya naman masarap tumira sa bukid kasi kapag meron kang tanim na saging, papaya, o kung ano pa mang prutas o gulay, hindi mo kailangan bumili. Ang ginawa ko, isa-isa ko ng hinango ang mga ito upang masimulan ko na ang aking pinapangarap na merienda na kanina ko pang naiisip gawin. Kaya lamang ang problema nga,
walang mamerienda. Pagkahango ko, agad ko nang dinala ito sa lamesa at iniready ko ang aking mga pagkakainan. Dahil nga sa sobrang init nito, naku, hindi ko ito kayang hawakan. Kakainin, tas hahawakan, mapapaso ako. Kaya ang inaisip ko, kumuha ng plato at saka tinidor. Ako lang ba ang kumakain ng saging na ginagayat muna upang mas mabilis lumamig? Kasi gusto ko na talagang kumain eh. Kaya ang ginawa ko, pagkabalat, gagayatin ko. Pagkatapos, pag malamig-lamig na, isusubo ko na. Grabe, parang ang sarap-sarap naman ito. Mas nakaka-relax pag ito ay mayroong kasamang kape. Kaya nga lang sabi ko, hindi pwede. Kaya twist muna tayo habang hindi pa pwede. Ay hindi talaga pwede. Ang mga bawal, hindi talaga pwedeng subukan kahit minsan. Nang medyo malamig na, mga ginayat kong saging, syempre, ginawa ko na ang first bite. Hindi naman ako nakasabi ng thank you Lord, pero ito na nasa isip ko, thank you Lord. Kaya lang, dahil sa sobrang init, medyo napaso yata ang dibdib ko. Agad akong minom ng tubig. Sobrang sarap ng pakiramdam, kaya naman, hanggang dito na lamang, hanggang sa susunod na vlogs. Maraming salamat sa inyong panonood.